Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at Happy Lord's Day po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa pagkakataon na muling magamit sa inyong harapan upang maghayag ng kanyang buhay at banal na salita. At pinaniniwalaan po ng karamihan ng aklat ng Roma na isinulat ni Pablo ang pinakamahalaga, pinakamakatutulong at masasabi nating pinakamalalim na liham sa Bagong Tipan at sinasabing susi sa banal na kasulatan. Kagaya po ng sabi ni John Calvin na kapag nabasa at naunawaan ng sinuman ang aklat na ito, ang pintuan ng pinakanakatagong kayamanan ng kasulatan ay nabuksan na sa kanya. At sa patuloy po nating pag-aaral sa aklat ng Roma, ay patuloy na nahahayag ang kayamanan ng maluwalhating persona at tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. At ang aking dalangin ay hindi lang sana tayo basta nakatayo sa labas ng pintuan, sa halip tayo ay nakapasok na sa loob kung saan tayo ay sama-samang lumalago sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo na siya magtutulak sa atin upang lalo natin siyang mahalin at paglingkuran. At sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa aklat na ito, kayo po ay muling inaanyayahan kong makipagbukas sa aklat ng Roma, mga kabanatang 15 at talatang 17 hanggang 22. At ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos: Dahil kay Kristo Jesus, ipinagmamalaki ko ang paglilingkod ko sa Diyos. Hindi ako maglalakas loob magsalita ng anumang bagay maliban sa ginawa ni Kristo sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa, upang akayin ang mga hentil sa pagsunod sa Diyos, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mga himala at mga kababalaghan, at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Kaya't lubos kong naipangangaral ang Ebanghelyo ni Kristo mula sa Jerusalem at palibot-libot hanggang sa Ilirico. Ang hangarin ko ay maipangaral ang Ebanghelyo sa mga dakong hindi pa nakikilala si Kristo upang hindi ako magtayo ng pundasyong inilagay ng iba. Sa halip, gaya ng nasusulat, silang hindi pa nakababalita tungkol sa Kanya ay makakikita at silang hindi pa nakaririnig ay makauunawa. Ito ang dahilan kung bakit ako'y madalas na hindi matuloy sa pagpunta sa inyo. Samahan niyo po akong manalangin. Dakila namin Diyos na mabuti, banal, makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Kayo po ang nag-iisang naming Diyos na karapat-dapat pag-alayan ng aming mga papuri at pagsamba. Sa umagang ito kami po ay humihingi ng gabay at patnubay mula sa inyong banal na Espiritu. Dalangin po namin, O Diyos, na ang inyong kaluwalhatian ang mahayag sa aming kalagitnaan. Kayo po ang patuloy na magbukas ng aming mga puso at isipan, at kayo po ang magpaunawa ng mga salita nyo sa paraang hindi kayang ipaliwanag ng aking mga labi. Dalangin ko po, O Diyos, ano man po yung nakita nyo sa aking puso na kahit kaliit-liitang motibo na hindi nagmumula sa inyo, tanggalin nyo po ito, Panginoon, patawarin nyo po ako. At ang dalangin ko po, O Diyos, sa paghahayag ng inyong mga salita ay patuloy na mahayag ang kaluwalhatian ng persona ng aming Panginoong Jesucristo. Kami po ay kausapin nyo, O Diyos, sa pamamagitan ng katotohanan ng inyong mga salita na magdadala sa amin sa kabanalan, sa paglago, magdadala sa amin upang lalo namin kayong mahalin at paglingkuran. Dalangin namin, O Diyos, na kami ay ma-encourage, kami po ay ma-rebuke, kami po ay ma-comfort sa pamamagitan ng inyong mga salita. Ang aming pong mga kaluluwa sa oras na ito, O Diyos, ay maipahinga namin sa pamamagitan ng pagsasalo-salo sa inyong mga banal na salita. Salamat po, O Diyos, samahan niyo po kami sa araw na ito. Kami po ay humihingi ng karunungan at kaalaman na nagbubuhat sa inyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. At natural po sa ating mga tao yung pakiramdam na natutuwa o nasisiyahan kapag tayo ay pinupuri ng mga tao.
sa ating ginagawa. Isang halimbawa, kapag nasa opisina tayo, dahil pinagbubuti natin yung ating trabaho at nasabihan tayo ng boss natin ng good job, di po ba kakaibang pakiramdam yon? At maaaring ito yung motibasyon kung bakit lalo nating pinagbubuti ang ating trabaho na masasabi nating isang mabuting bagay. At subalit kung ang papuri ay nagtapos lamang doon, ito ay mapanganib dahil pwede itong magdala sa atin sa pagmamalaki. At maging si Apostol Pablo, sa sulat niya sa mga taga-Roma ay pinuri niya sila. Kung babalikan po natin ang chapter 1 verse 8, na nagpapasalamat siya sa Diyos dahil ang pananampalataya nila ay balitang-balita sa buong daigdig. At maging sa chapter 15 verse 14 na ating pinag-aralan noong mga nakaraang linggo, ang sabi niya, mga kapatid, lubos akong naniniwala na puno kayo ng kabutihan, may sapat na kaalaman at marunong magpaalala sa isa't isa. Di po ba kung tayo bilang iglesia ng SGCC, ang sinulatan ni Apostol Pablo ng mga ganitong papuri, ewan ko lang kung hindi tayo matuwa sa galak at tayo ay mamotivate. At ganito din po ang kagalakan sa puso ng mga pastor o mga lingkod ng Diyos na itinalagang mga laga sa iglesia na tinubos ng kanyang sariling dugo. Wala silang ibang hangarin kundi makita na ang mga mananampalataya ay lumakad o lumago sa kabanalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pero ang sulat po niya ay hindi natapos sa papuri lamang. Kaagad niya itong sinundan ng paalala sa verse 15 to 16 na pinag-aralan natin last week. Ang sabi niya, gayon may sa ibang bahagi ng sulat na ito'y buong loob akong nagpapaalala sa inyo tungkol sa ibang bagay. Ginawa ko ito dahil sa biyayang ibinigay sa akin ng Diyos upang maging lingkod ni Kristo Jesus sa mga hintil. Isang banal na gawain ang aking pangangaral ng Ebanghelyo upang ang mga hintil ay maging kalugod-lugod na handog sa Diyos, yamang sila ay ginawang banal ng banal na Espiritu. Ito po ay nagpapahiwatig sa kanila na kung ano man ang meron sila, na kung sila man ay puno ng kabutihan, may sapat na kaalaman, marunong magpaalala sa isa't isa o marunong magturo sa isa't isa, ang lahat ng ito ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa kanila para sa kapakinabangan ng iglesia at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung paanong ang pagka-apostol ni Pablo ay dahil lamang sa pagkatawag sa kanya ng Panginoong Jesucristo na siyang pambungad na talata ng kanyang sulat sa mga taga-Roma. Sa chapter 1 verse 1, ganito po ang sabi, mula kay Pablo na lingkod ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang ipangaral ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kaya kung ano man ang mayroon sa mga mananampalataya sa Roma o sa atin man na mga mananampalataya ngayon, bilang paalala, ang lahat po ng ito ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Ang lahat ng ito ay nagmula lamang sa Kanya. Wala tayong pwedeng ipagmalaki na masasabi nating talagang atin. Ang ating kalakasan, ang ating buhay, ang ating mga trabaho, mga negosyo, ang mga talento o kaloob na meron tayo, hindi natin itong pwedeng ipagmalaki na sa atin talaga. Dahil anumang oras, pwede itong mawala o bawiin ng Panginoon. Gaya ng sabi ni Job sa Job 1:21, sinabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina at hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Na walang bagay na kinuha o kukunin ng Diyos sa atin na hindi muna niya ibinigay. At ang malinaw na pagkaunawa sa mga bagay na ito ang magdadala sa atin upang hindi magmalaki. At magbibigay kagalakan sa atin na magamit ang buhay natin para lamang sa kaluwalhatian ng ating Diyos na pinaglilingkuran.
At buhat po sa ating teksto, ito ang ating mensahe. Ang dapat na ipagmalaki at hangarin ng mga lingkod ng Diyos ay bigyang kaluwalhatian ang Panginoong Hesukristo sa pamagitan ng matapat na pangangaral ng Ebanghelyo. Inuulit ko po ang ating mensahe. Ang dapat na ipagmalaki at hangarin ng mga lingkod ng Diyos ay bigyang kaluwalhatian ang Panginoong Hesukristo sa pamagitan ng matapat na pangangaral ng Ebanghelyo. At bilang mga tao, may mga bagay po tayong ipinagmamalaki at mayroon din tayong mga hangarin. At hindi ko po sinasabing ito ay masama, lalo na't ito ay naaayon naman sa kalooban ng ating Diyos at hindi maglalayo sa atin sa Kanya. Ang tanong, bilang mananampalataya, ano ba talaga ang dapat nating ipagmalaki at hangarin? At dito po sa mga talatang ating pag-aaralan, ay may dalawang bagay tayong makikita na nais ituro ni Apostol Pablo sa atin bilang lingkod ng Panginoong Hesukristo. Ang una, ang kanyang ipinagmamalaki. At ito ay ang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa kanyang ministeryo na makikita natin sa verse 17 to 19. Ang pangalawa ay ang kanyang hangarin. At ito ay ang maipangaral ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan ng mga tao. Na makita natin sa verse 20 to 22. Tayo po ay dumako sa unang punto. Ang kanyang ipinagmamalaki. Ang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa kanyang ministeryo. Sabi po sa verse 17 to 19, dahil kay Kristo Jesus, ipinagmamalaki ko ang paglilingkod ko sa Diyos. Hindi ako maglalakas loob magsalita ng anumang bagay maliban sa ginawa ni Kristo sa pamagitan ng aking mga salita at gawa upang akayin ang mga hintil sa pagsunod sa Diyos sa pamagitan ng kapangyarihan ng mga himala at mga kababalaghan at sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Kaya't lubos kong naipangaral ang Ebanghelyo ng Kristo mula sa Jerusalem at palibot-libot hanggang sa Ilirico. At sa mga talata pong ito ay makikita natin na tahasang ipinagmamalaki mismo ni Apostol Pablo ang kanyang gawain para sa Diyos. Ito ay tila ba kakaiba dahil madalas na ang sinasabi ng kasulatan na ang pagmamalaki o pagmamataas ay isang kasalanan na kinamumuhian ng ating Panginoon na sinasabi sa Kawikaan 18:3. At ito ang nais niyang ipahiwatig sa mga taga-Roma kung kaya't ang papuri niya sa kanila sa verse 14 ay hindi nagtapos sa papuri lamang. Bagkus ito ay may kalakip na paalala sa verse 15 to 16 at babala sa verse 17 to 19 na ating pinag-aaralan upang hindi sila mahulog sa kasalanan ng pagmamalaki. At sa mga talata pong ating binasa, ay ipinakita ni Apostol Pablo ang larawan kung saan maaari naman tayong magmalaki sa paraang hindi tayo magkakasala. Ito po yung tamang paraan ng pagmamalaki. Dito po ay ipinagmalaki niya ang kanyang ministeryo, hindi dahil ipinakikita nito ang kanyang sariling lakas, katalinuhan o mga talento. Dahil ang ganoon pong uri ng pagmamalaki ay kasalanan kapag ito ay nakasentro sa ating mga sarili. Sa halip, ang kanyang pagmamalaki ay nakasentro sa kung ano at kung sino ang dahilan ng kanyang pagmamalaki na sinasabi sa verse 17. Dahil kay Kristo Jesus, ipinagmamalaki ko ang paglilingkod ko sa Diyos. Dito po ay sino ang source o sino yung pinagmulan ng kanyang pagmamalaki. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At ito ang diretsahang sinabi niya sa verse 18. Hindi ako maglalakas loob magsalita ng anumang bagay maliban sa ginawa ni Kristo sa pamagitan ng aking mga salita at gawa upang akayin ang mga hintil sa pagsunod sa Diyos. Dito po ay nililinaw ni Apostol Pablo na ang kanyang ipinagmamalaki ay hindi ang kanyang ginawa, kundi ang tanging ginawa ng Panginoong Hesukristo sa pamagitan niya kung bakit
mabunga ang kanyang ministeryo. Hindi niya iminumungkahi na dapat siyang bigyan ng personal na kapurihan sa lahat ng mga ito. Ang pagmamalaki niya ay hindi kasalanan dahil ito ay pagmamalaki na nakasentro sa ginawa ng Panginoong Hesukristo, kung saan kinikilala niya na ang katagumpayan ng kanyang ministeryo ay dahil lamang sa Diyos at para sa kaluwalhatian ng Diyos. At kung nagiging kalugod-lugod man o nagiging banal man ang mga hintil, at naaakay sila sa pagsunod sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang ministeryo, ito ay hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa kapangyarihan ng banal na spirito na gumagawa nito sa kanila, na sinasabi sa verse 16 at verse 19. At kung babalikan po natin ang mga ipinagmamalaki ni Apostol Pablo sa ikalawang sulat niya sa mga taga-Korinto, sapagkat ang kultura po kasi sa Korinto ay makipagkompetensya o paligsahan. Ang mga tao po doon ay after o tumitingala sa mga tagapagturo na maiimpluwensya, magagaling magsalita, mga mapalamuti. Dito po yung tumitingin yung mga taga-Korinto sa mga nakabibighaning pananalita ng mga tagapagturo. At para sa kapakanan ng argumento, si Apostol Pablo po ay sumang-ayon na makipagkompetensya sa mga tuntunin at kultura ng kanyang mga kritiko upang sabihin ang kanyang puto at hindi upang magmalaki o magmayabang. Ganito po ang sabi niya sa mga taga-Korinto, 2 Corinthians 11 verse 16 to 17. Inuulit ko, huwag niyong isipin na isa akong hangal, pero kung ganyan ang tingin niyo sa akin, hindi na bale, basta hayaan niyo akong magmalaki ng kahit kaunti. Kung sa bagay, kung ipagmamalaki ko ang aking sarili, hindi ito galing sa Panginoon at para akong hangal. Yun po yung sinasabi niya na makasalanang pagmamalaki kapag ang pagmamalaki niya ay nasa sentro na sa kanyang sarili. Ibig pong sabihin, hindi niya talaga intensyong magmalaki kahit mayroon naman siyang pwedeng ipagmalaki. Dahil kung makikita natin yung background ni Apostol Pablo bago siya maging mananampalataya. At ganito rin po ang sinabi niya sa verse 22 to 30. Ipinagmamalaki ba nilang sila'y mga Hudyo, mga Israelita, at kabilang sa lahi ni Abraham? Ako rin. Verse 23, sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Alam kong paro na akong baliw sa sinasabi ko, pero ako rin ay lingkod ni Kristo at higit mga sa kanya kaysa sa kanila. Dahil higit akong nagpakahirap kaysa sa kanila. Mas maraming beses akong nakulong, nahagupit, at nalagay sa bingit ng kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit sa kapwa ko mga Hudyo. 3 beses akong pinaghahampas ng mga sundalong Romano. Minsan na rin akong pinagbabato ng mga Hudyo. 3 beses kong naranasan na lumubog ang sinasakyang barko at minsay buong araw at gabi akong palutang-lutang sa dagat. Sa aking paglalakbay sa iba't ibang lugar, nalagay ako sa panganib sa pagtawid sa mga ilog, sa mga tulisan, sa kapwa ko mga Hudyo, sa mga hindi Hudyo, sa mga lungsod, sa mga ilang, sa dagat, at sa mga taong nagpapanggap na mga kapatid kay Kristo. Naranasan ko rin ang sobrang hirap at pagod at kawalan ng tulog. Naranasan ko magutom, mauhaw, kadalasay walang makain, at naranasan kong ginawin dahil sa kakulungan ng maisuot. Maliban sa iba pang mga nakaranasan na hindi ko nabanggit, inaalala ko pa araw-araw ang kalagayan ng lahat ng iglesia. Makikita natin yung puso ni Apostol Pablo. Kung may nanghihina sa pananampalataya, nalulungkot ako. At kung may nagkakasala, naghihirap ang kalooban ko. At sa huling talata, sinabi niya sa verse 30, kung kailangan kong magmalaki, ang ipagmamalaki ko ay ang aking mga kahinaan. Bakit po kaya yung kahinaan niya ang kanyang ipinagmalaki? Dahil alam niya na kung wala ang Diyos sa kanyang buhay, na nagpapanatili sa kanya sa ministeryo,
kung hindi siya sinasamahan ng banal na Espiritu, hindi niya makakayanan ang lahat ng kanyang pinagdaanan na itinalaga ng Diyos na maranasan niya. At ang mga ito ay nangyari upang lubusan niyang makita ang dakilang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang kahinaan, upang magdepende siya sa Panginoon. Maging ang mga sitwasyon at ang mga ito po ay kagaya nga po ng sabi niya sa 2 Corinthians 12:10, dahil dito maligaya ako sa aking kahinaan, sa mga panlalait sa akin, sa mga pasakit, panguusig at sa mga paghihirap alang-alang kay Kristo, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako pinalalakas ng Diyos. Maging ang mga sitwasyon na tila ba hindi mabuti sa paningin ng marami, ay hindi niya itinuring na failure o pagkabigo ng kanyang ministeryo bilang apostol ng mga hintil, na sinasabi ng kanyang mga kritiko. Sa halip, ito ay pribilehiyo para maranasan niya ng higit pa ang kalakasang nagmumula sa Diyos na tanging niyang kagalakan at ipinagmamalaki. Tandaan po natin na ang katagumpayan ng ministeryo o gawain ay hindi palaging nakasalalay sa panlabas na bungang nito na makikita natin sa buhay paglilingkod ni Apostol Pablo. Sa halip, ito ay sa panloob na kagalakan na ginagawa ng banal na Espiritu sa kabilaman ng lahat ng ito. At kung sa Korinto ay tila ba failure ang tingin ng kanyang mga kritiko sa kanyang ministeryo bilang apostol dahil sa kanyang mga dinanas, dito naman sa Roma, kung saan balita ang katagumpayan ng kanyang ministeryo bilang apostol ng mga hintil, ang paratang naman sa kanya ng kanyang mga kritiko sa Roma ay mapagmalaki. Kung kaya naman, nilililaw niya ito sa kanyang mga sulat sa mga taga-Korinto habang nagpapaalala at nagbababala sa kanila upang hindi sila mahulog sa kasalanan ng pagmamalaki. At balik po tayo sa verse 18 to 19. Sabi niya, hindi ako maglalakas loob magsalita ng anumang bagay maliban sa ginawa ni Kristo sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa upang akayin ang mga hintil sa pagsunod sa Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mga himala at mga kababalaghan at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Kaya't lubos kong naipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo mula sa Jerusalem at palibot-libot hanggang sa Ilirico. Sa mga talata pong ito ay makikita natin na maraming himala at kababalaghan ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam naman po natin na mula pa sa lumang tipan hanggang bagong tipan, ang himala at kababalaghan ay bilang patunay na totoo ang dalang mensahe ng mga naghahayag ng salita ng Diyos o mensahero. Kagaya ng sinasabi sa Gawa 14:3, na natili roon ng matagal sina Pablo at Bernabe at buong tapang silang nangaral tungkol sa Panginoon. Pinapatunayan naman ng Panginoon na totoo ang pangangaral nila tungkol sa kanyang kagandahan loob sa pamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kapangyarihang gumawa ng himala. Dito ay makikita po natin na ang mga himala ay upang patunayan na totoo yung kanilang ipinapangaral. Kumbaga sa notary ay ito yung nagsisil, katibayan, totoo ito. Subalit sa kapanahunan po natin ngayon ay hindi na kailangan pa ng himala at kababalaghan upang patotohanan kung totoo ang mensahe ng ipinapangaral ng tagapagturo. Dahil kung ganun po yung mangyayari, hindi kayo maniniwala sa akin. Tama po ba? Kasi wala akong kakayahan na gumawa ng anumang himala. Si Nora Honor lang yun na nagsabi nun. Ang Biblia mismo, ang banal na kasulatan, sola scriptura, ang natatangi at pinal na basihan ng ating katotohanan. At anumang katuruan na hindi naaayon sa Biblia patungkol sa mga usaping espiritual, gaano man ito kaganda ay ating pabubulaanan. Sa verse 19, ay makikita po natin na napakaraming lugar ang napuntahan ni Apostol Pablo bilang misyonero
upang ipangaral ang ebanghelyo na nagpapakita na talagang mabunga ang kanyang ministeryo. Ito ba ay dahil mas talented siya? Ito ba ay dahil sa magaling siyang mangaral kaysa iba? Hindi po. Ito ay dahil sa itinalaga siya ng Diyos para dito at higit sa lahat. Ito ay dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na sumasa kanya. Tandaan po natin na may panganib din sa ating mga paglilingkod, lalo na't ito ay nagiging mabunga sa biyaya ng Diyos. Paano kung sa paglilingkod natin ay nakakatanggap tayo ng mga papuri sa mga taong pinaglilingkuran? Pwedeng sa iyong pagbibigay, pwedeng sa iyong pagpapayo, sa pagbibigay mo ng oras sa isang tao sa kabila ng iyong kaabalahan. Pwedeng sa galing mong magluto, pwedeng sa iyong kasipagan, pwedeng sa iyong kabutihan, kabaitan, pwedeng sa iyong kababaang loob ay napupuri ka. At pwedeng kami rin na tumatayo dito na naghahayag ng salita ng Diyos ay makatanggap ng papuri sa inyo. Napakapanganib ng papuri ng tao. Walang mali sa kagandahan ng ating mga paglilingkod sa Diyos at pagbibigay sa Kanya ng ating makakaya. Ngunit ang tanong, sino nga ba ang nais nating mabigyan ng kaluwalhatian sa ating mga paglilingkod? Ito ay isang bagay na hindi natin nabibigyan pansin bilang mga mananampalataya. Ang papuri o kaluwalhatian ay isang bagay na hindi dapat hangarin ng sinuman sapagkat ito ay karapat-dapat lamang sa Diyos. Ang kaluwalhatian ay sumpa sa halip na pagpapala sa mga puso ng taong naghahangad kumuha nito. At ito yung dahilan kung bakit nagkaroon ng unang pagre-rebelde sa langit na naging dahilan ng kanilang pagbagsak. At huwag nawa tayong maghangad ng ganito. Huwag tayong maghangad ng kaluwalhatian o ng papuri ng sino man kung tayo man ay ginagamit ng Panginoon. Tayo ay nilikha ng Diyos at binigyan niya ng kanya-kanyang mga kaloob, hindi upang magtamasa ng kaluwalhatian o papuri buhat dito. Sa halip, ang disenyo sa atin ay magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos na nagbigay nito. At bilang hamon, maging mapagpasalamat po tayo sa Diyos sa lahat ng tinatamasa nating mga pagpapala buhat sa Kanya. Ang lahat ay biyaya lamang, ang lahat ay nagmula sa Kanya, kaya marapat lang na ibalik ito para sa kaluwalhatian niya. At kung mayroon man tayong ipagmamalaki, ang lagi nating ipagmalaki ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Ang pagmamalaking siya ang sentro, kagaya ng sinasabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 1:31. Kaya nga, tulad ng nasusulat, ang sino mang nais magmalaki, ang ginawa ng Panginoon ang kanyang ipagmalaki. Tayo po ay dumako sa ikalawang puntos. Ang hangarin ni Apostol Pablo, kung siya yung merong nais ipagmalaki na walang iba, kundi ang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa kanyang ministeryo. Dito sa verse 20 to 22 ay makikita natin yung kanyang hangarin. At ito'y walang iba, kundi maipangaral ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan ng mga tao. Sabi dito sa 20 to 22, ang hangarin ko'y maipangaral ang ebanghelyo sa mga dakong hindi pa nakikilala si Kristo upang hindi ako magtayo sa pundasyong inilagay ng iba. Sa halip, gaya ng nasusulat, silang hindi pa nakababalita tungkol sa Kanya ay makakikita at silang hindi pa nakaririnig ay makauunawa. Ito ang dahilan kung bakit ako'y madalas na hindi matuloy sa pagpunta sa inyo. Makikita po natin dito na inuna muna ni Apostol Pablo ang higit na mas mabuti. Ang pagkatawag sa kanya na ipangaral ang ebanghelyo sa mga hintil at sa mga lugar na hindi pa napupuntahan ng ibang mangangaral
At ito ang dahilan kung bakit gaano man yung pagnanais niya na makapunta sa Roma ay hindi niya magawa. Nandoon yung kanyang tinatawag na iba na holy ambition. Kapag mayroon kang banal na ambisyon o banal na hangarin, anumang bagay ay ipagpapaliban mo para dito. At ito yung hangarin ni Apostol Pablo, yung maipangaral ang Ebanghelyo. Una, bakit po kaya ganun na lamang at puso at hangarin ni Pablo na maipangaral ang Ebanghelyo? Una, dahil sa nakakaawang kalagayan ng mga taong wala pang pagkakilala kay Kristo. Sila ay patay sa kanilang mga kasalanan at sila ay nasa ilalim ng puot ng Diyos na dati nating kalagayan nung tayo ay wala pa sa Panginoong Hesukristo na sinasabi sa Ephesians chapter 2 verses 1 to 3. At alam po ni Apostol Pablo kung gaano kaseryoso ang bagay na ito. Ito isang bagay na inuuna at hindi dapat ipagpaliban ang kaligtasan ng mga tao sa kanilang mga kasalanan na magdadala sa kanila sa kaparusahan sa impyerno. At walang makapagliligtas sa mga taong makasalanan maliban sa Panginoong Hesukristo na kanyang ipinangangaral. Ang sabi niya sa Romans 1:16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Bumabalik po sa aking alaala, noong bago pa lang akong mananampalataya, 1997, nung ako ay nasa Saudi, siguro po ay makaka-relate tayong lahat dito. Naalala niyo po yung unang pagkakataon na tayo ay sumampalataya sa Panginoong Hesus noong may nagbahagi sa atin ng kanyang salita. Di po ba kakaiba yung kagalakan sa ating puso o yung tinatawag nilang unang pag-ibig natin sa Diyos, na gusto natin araw-araw Bible study, na gusto natin araw-araw tayo ay nasa church, na wala tayong ibang ginagawa kundi magbukas ng Bible, manalangin. Naranasan niyo po ba yung mga bagay na ito? Na wala tayong ibang bukang bibig kundi ang ating Panginoon. At naalala ko po nung ako ay nasa Saudi, ang tanging nais ko ay magkaroon din ng kaligtasan ng aking pamilya. At hindi pa noon uso ang cellphone, 1997, kaya sa pamagitan lang ng sulat. At dahil sa nag-aalab yung salita ng Diyos, hindi talaga natin mapigilan na i-share yung salita ng Diyos. Kahit nga yung mga Muslim, mga Indiano, mga Pakistani, at kapwa ko Pilipino. Yung iba nga ay talagang lumalayo na kasi paglapit ko sa kanila ay wala akong ibang bukang bibig kundi ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Subalit, nakakalungkot, nakakahiyamang aminin sa inyo. Pag sinisiyasat ko yung aking sarili, aywan ko sa inyo, yung pag-ibig ba natin sa Panginoon dati ay ganun pa rin ngayon. Sabi ko nga, nakakahiyang aminin, pero hindi na tulad ng dati. At ang panalangin ko sa Panginoon na ibalik niya ako o ibalik niya tayo sa init ng una nating pag-ibig sa Kanya. Nandun pa rin po ba sa ating puso yung pagnanais na maligtas yung ating kapamilya, yung ating mga kaibigan, yung ating mga kilala? Mayroon pa rin po ba nito sa ating mga puso? O parang ngayon ay bahala sila? At dito sa mga sulat ni Apostol Pablo, habang pinag-aaralan natin ang buhay niya, sabi ko, bakit ganon yung puso ni Apostol Pablo? Bakit kami, nung makakilala kami sa Panginoon, grabe yung alab ng pag-ibig natin sa Diyos. Wala tayong ibang bukang bibig kundi siya. Pero tumatagal yung panahon, bakit? Tila ba nababawasan? Pero habang pinag-aaralan natin yung buhay ng Apostol Pablo, wala siyang ibang nais kundi papurihan ng Panginoon. At makikita natin yung pag-aalab ng pag-ibig niya sa Diyos. Sabi nga niya sa Ephesians o Philippians na wala siyang ibang nais kahit sa panahon ng kanyang katandaan na makilala pa ng higit ang Panginoong Hesukristo at makibahagi sa kanyang
paghihirap. Katulad ni Apostol Pablo, tingnan natin ang mga nakakaawang kalagayan ng mga wala pa kay Kristo. Kung may pinakamabuting bagay tayong pwedeng ibahagi sa kanila, ito'y walang iba kundi ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Tanong, bakit gano'n na lang ang puso at hangarin ni Apostol Pablo na ipangaral ng Ebanghelyo? Pangalawa, dahil ang Panginoon ay tiyak na magliligtas ng mga taong makasalanan. Verse 21, sa halip gaya na nasusulat, silang hindi pa nakababalita tungkol sa Kanya ay makakikita at silang hindi pa nakaririnig ay makauunawa. At ito po ay talatang mula sa Lumang Tipan sa Isaiah 52 verse 15 na sinipi na Apostol Pablo kung saan alam niya na sa pangangaral niya sa mga tao o lugar na hindi pa naaabot ang Ebanghelyo ay nandoon ang kasiguraduhan na magliligtas ang Diyos dahil ang Diyos mismo ang magbubukas ng kanilang pangunawa habang ipinahayag ang Ebanghelyo. Maging sa Bagong Tipan, ang sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 28:19-20, kaya't humayo kayo, gawin niyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang mga talata pong ito na may kalakip na pangako na kasama natin ng Diyos, ang siyang dapat na mag-motivate sa atin upang ipangaral ang Ebanghelyo. Dahil kung tayo lamang, hindi natin talaga kakayanin. Dahil kasama natin ang Diyos, tiyak na siya ay magliligtas. Pangatlo, bakit gano'n na lang ang puso at hangarin ni Apostol Pablo na ipangaral ang Ebanghelyo? Para sa kaluwalhatian ng Diyos. Romans 15:8-11, sapagkat sinabi ko na si Kristo ay ginawang ministro ng pagtutuli dahil sa katotohanan ng Diyos upang kanyang mapagtibay ang mga pangakong ibinigay sa mga magulang at upang ang mga hentil ay makaluwalhati sa Diyos dahil sa kanyang kahabagan, gaya ng nasusulat, kaya nga't ikaw ay aking pupurihin sa gitna ng mga hentil at aawit ako sa iyong pangalan. At muling sinasabi niya, makigala kayo, kayong mga hentil sa kanyang bayan, at muli, purihin niyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga hentil, at purihin siya ng lahat ng mga bayan. Dito ay malinaw na ang dahilan ng pagliligtas ng Panginoon sa mga taong makasalanan ay upang luwalhatiin siya dahil sa kanyang kahabagan. Ang pinakamataas na motibasyon sa ating paglilingkod ay ang kaluwalhatian ng ating mahabaging Diyos. Ang tanging pwedeng magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos ay ang mga taong iniligtas ng Panginoong Hesus. Kaya kaibigan, kung sa oras na ito, at alam mong hindi ka paligtas, hindi ka kailanman makapagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Dahil gaano man ang pagsisikap mo na maging kalugod-lugod sa Kanya, sa paraang inaakala mo, ang lahat ng ito ay basura lamang, kasama ang iyong mabubuting gawa. Kaya ilagak mo ang iyong pagtitiwala sa Panginoong Hesukristo. Yakapin mo siya bilang iyong natatanging Panginoon at tagapagligtas. Siya lamang ang nag-iisa mong pag-asa. Siya lang ang makapagliligtas sa iyong kasalanan na umaalipin sa iyo. Ang sino mang lumalapit sa Kanya, kailan may hindi niya itataboy. Pagsisihan mo ang iyong kasalanan, talikuran mo ito at mamuhay ka sa kalooban ng Diyos. Sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At dito po tayo magtatapos. At kung may dapat tayong ipagmalaki, ito yon na sinasabi ng Jeremiah 9:23-24.
Hindi dapat ipagmalaki ng marunong ang karunungan niya o ng malakas ang kalakasan niya o ng mayaman ang kayamanan niya. Kung gusto ng sino man na magmalaki, dapat lang niyang ipagmalaki na kilala niya ako at naunawaan niyang ako ang Panginoong mapagmahal na gumagawa ng tama at matuwid dito sa mundo. Dahil iyon ang kinalulugdan ko. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. At kung may dapat tayong hangarin o ambisyon bilang mananampalataya, ito'y walang iba kundi ang kaluwalhatian ng Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa at paglilingkod. Sabi sa unang Korinto 10:31, kaya kung kayo man ay kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin niyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang dapat ipagmalaki ay ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Solos Christus. In Christ alone. Ang dapat na hangarin o ambisyon ay ang tanging kaluwalhatian ng ating Diyos. Soli Deo Gloria. For the glory of God alone. Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos, aming amang nasa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa mga salita niyo po na nahayag sa aming kalagitnaan. Dalangin po namin, O Diyos, na patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. Kung may pagkakataon na kami ay naglilingkod sa inyo, na nagkakaroon kami ng motibo na kami ay mapapurihan. Patawarin niyo kami, Panginoon, at patuloy na alisin niyo po ito sa aming mga puso. At kung may pagkakataon na kami po ay nakakatanggap ng papuri sa sino man at kami ay natutuwa na kuminsan ay may pagkakataon na inaangkin namin ito. Panginoon, sama-sama niyo po kami patawarin at dalangin po namin, O Diyos, sa mga katuroang ito, patuloy na baguhin kami ng inyong Santong Espiritu. Kami po ay inyong isang tipay, kami po ay gawin yung banal, aming Diyos, upang ang aming mga paglilingkod ay tunay na maging katanggap-tanggap sa inyo. Salamat po, O Diyos, sa mga salita nyo na nahayag sa aming kalagitnaan. Hayaan niyo po, O Diyos, na sa aming mga ginagawa, ang aming ipagmalaki, Panginoon, ay ang tanging niyong ginawa sa aming buhay. Ang pagliligtas na ginawa nyo sa bawat isa sa amin, ang inyong biniyaya na nagpapanatili sa amin, sa aming paglilingkod sa inyo. At ang tanging naming hangarin, O Diyos, sa aming mga paglilingkod ay walang iba kundi ang tanging kaluwalhatian niyo. Maraming salamat po, O Diyos, sa mga salita niyo na aming napakinggan. At ang patuloy ko pong dalangin, kayo ang maglapat nito sa aming mga puso. At sa tuwin ay ipaalala sa amin sa lahat ng aming mga ginagawa. Salamat po, O Diyos, sa inyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasalamat sa nag-iisang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen.